upang kami ay mag-aral at patuloy na matuto na maging katiwala. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain ang aming programang ito, ang lahat na mangunguna at nawa ang patuloy na inyong pag-ibig, kabutihan ang maranasan namin sa aming patuloy na karanasan ng inyong katapatan. Maraming salamat po. Nilalapit po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Okay, isa pong mapagpalang Pastor, scripture reading tayo ha. Pastor Rachel, scripture reading tayo. Scripture reading, first John chapter 4. Okay, Pastor. Malimutan. Thank you po. Okay, ating pong babasahin po ngayon ay makikita sa 1 John chapter 4. Okay, so pong wika sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming lumilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat silang nasa inyo ay higit na dakila kaysa mga sa nasa sanlibutan. Sila ay sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan ang kanilang sinasabi at pinapakinggan sila ng sanlibutan. Kami ay sa Diyos. Ang nakakikilala sa Diyos ay nakaririnig sa amin at ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos, nang gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito nalalaman naman na kami nanatili sa Kanya at siya'y sa amin sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. At nakita namin at nasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino man nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. At ating nalalaman at sinasampalatayan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang takot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Tayo umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung sinabi ng sino mang iniibig ko ang Diyos at napopuot sa kanyang kapatid,
Siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat din namang umibig sa kanyang kapatid. Amen. Ipuri po ang Panginoon sa mga talatang ito. Tunay na ang Diyos ay pag-ibig at nawa kung paanong ipinapahayag po ang kahalagaan ng pag-ibig. Naway ito rin po ay makita po sa bawat isa sa atin. Yan. So good morning po sa ating lahat. Yan. Happy God First Morning sa lahat ng ating mga kapatid, mga taga-subaybay dito sa ating pong platform. Ganun din po sa YouTube, sa Facebook, at sa iba pa na kung saan ating pong nasusubaybayan ang ating pong patuloy na pag-aaral na ito. Tunay po na ang Diyos ay mabuti sa atin. Happy Sabbath po sa lahat ng ating mga kapatid. Yan. Mari po ba tayong bumati ng Happy God First Morning? Yan. Parinig po ang iyong tinig. Happy God First Morning, Pastor Rachel, Pastor Jerry. Happy Sa lahat. Sabbath. Yeah. Yan. Good morning po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon po ay nasa 42 na dito sa ating Zoom. And marahil sa iba po nating platform, nasa maraming bilang na rin po tayo. Yan. Check ko po sa ating pong Facebook. Yan, meron na rin po. Okay? Yan, so purihin po ang Panginoon. At ngayon pong umaga ay makakarinig po tayo ng ating mensahe from our devotional book, Lest We Forget. At pangungunahan po tayo ng ating mahal na guro na si Ma'am Cecilia Castulo. Yan, siya po ang manguna sa atin, and I hope sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral nito, mas lalo pang maraming bagay po ang tayong matutunan. At ang patuloy na pagpapala ng Panginoon ay ating maranasan. Sa bahagi po ito, ibibigay na po natin ang pagkakataon sa ating mahal na Guru Ma'am Cecilia para po sa kanyang devotional and reflection and reading. Ma'am? Good morning po, Pastor Rachel Capobres. Naririnig po ba ako? Yes po, Ma'am. Yeah. Good morning po sa lahat and happy God First Morning. Ang ating pong devotional for this morning is entitled Publishing the Message. And our key text is found in Acts 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will bear witness for me in Jerusalem and throughout all Judea and Samaria, and even in the farthest corners of the earth. Ang aking pong devotional ay nasa wikang Ingles, at ito po yung babasahin sa wikang Ingles po. Small beginnings were the way of the earthly Christian church. So would they be for Sabbatarian Adventism. One can hardly imagine more humble start for what would become a worldwide publishing endeavor. In response to his wife's publishing vision, the financially prostrate and homeless James White stepped out in faith to write and print the little paper. Looking back at the experience, he later wrote, "We sat down to prepare the matter for that little sheet and wrote every word of it. Our entire library comprising a 3-shilling pocket Bible, Cruden's Condensed Concordance, and Walker's Old Dictionary, minus one of its covers. Destitute of means, our hope of success was in God." Not having much choice, White sought out a non-Adventist printer who produced the 8-page pamphlet for a total stranger and was willing to wait for his pay until contributions filtered back from the hope for readers. James White found such a printer in Charles Pelton of Middletown, Connecticut. The first 1,000 copies of Present Truth came off the press in July 1849.
When he brought the first number from the printing office, Ellen White recalled, "We all bowed around it, asking the Lord with humble hearts and many tears to let his blessing rest upon the feeble efforts of his servant." He, James, then directed the paper to all he thought would read it and carried it to the post office 8 miles distant in a carpet bag. Very soon letters came bringing means to publish the paper and the good news of many souls embracing the truth. The content of the present truth was what the Sabbatarians saw as God's special message for their time: the Sabbath, the three angels' messages, and related topics. The little paper played an important part in the gathering time of the late 1840s. God, from a human perspective, often works in strange ways. We are impressed with bigness and power in any endeavor. But the Lord values humility and dedication. Stepping out in humble faith isn't just something for James White. He can use you and me also if we will give him the little that we have in humble dedication. Habang binabasa ko po itong aking part for today's devotional, ilang beses ko po siyang binasa and ninamnam tong mensahe na ito. Talaga pong pala na lahat ng bagay, sabi nga, great things start from small beginnings. Na-integrate ko tuloy ngayon sa ating mga paaralan po, sa ating mission. Lahat po ng ating mga paaralan ay nagsimula sa maliit. Walang bigla ang malaki. But when we God put first, lahat po ito ay may kapupuntahan na maganda at mag-i-improve. Okay. At mas marami pang pagpapalang ating matatanggap. Isa pong challenge ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sa ating paggawa, minsan limited talaga ang ating mga resources. But if we will do our part, yung mga little resources natin, hindi po natin alam kung saan manggagaling yung mga kasunod, pero mayroon po tayong Panginoon na magpo-provide at magpapalakas sa atin, magbibigay ng mga kasagutan dun sa mga kulang po na kailangan natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ma'am Ses, pray na po kayo. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos. Napakaganda po ng mensahe namin napakinggan ngayong umagang ito. Panginoon, alam po namin na madalas kami po ay natatakot na baka yung mga plano po na mga gawain ay hindi magagawa o hindi matatapos sapagkat kayo po ay sapagkat natatakot kami na baka magkulang kami. Umaasa po kami, Panginoon, na patuloy niyo po kami patatatagin at panghahawakan ang inyong mga pangako na inyo pong tutulungan ang aming mga gawain na ito at ibubuhos ninyo ang pagpapala sa bawat isa sa amin, lalong higit para sa pagtatapos po ng inyong gawain dito sa lupa. Pinagtatagubilin po namin ang aming patuloy na ginagawang God First Morning Worship at gayon din ang aming gawain sa gabi, ang missional evening. Patuloy niyo po itong basbasan, Panginoon, at ang mga makikinig ay makaramdam ng pagpapala sa araw-araw. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Ses. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world.
But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon, and the world must be warned. God first morning, everyone. God first morning, Pastor Russell. Hi, God first morning po. Yan, God bless po sa lahat. Good morning po. Pwede kayo magbukas ng inyong camera at bumati mga kapatid ng isang God first morning and happy Sabbath. God first morning and happy Sabbath. Good morning and happy Sabbath. Good morning, happy Sabbath. Talaga namang buhay na buhay ang bayan ng Diyos. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Okay, back to you, Pastor Russell. Okay, purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, muli po tayo nagkasama-sama at ating pong pasalamatan ang kabutihan po ng ating ay po ay dadako muli sa ating reflection. Pero bago po yun, ay nais-kumtahin po ang ating pinaka-topic last time para ating pong ma-review. Ito po ay may pamagat na teaching the poor to be liberal. Okay, ito ay halos isang paragraph lang po. Napaganda. Yan. Pagtuturo sa mahirap na maging liberal. Ang wika po sa atin, kadalasan, ang mga tumatanggap ng katotohanan ay kabilang sa mga mahirap o dukha sa mundong ito. Ngunit hindi nila ito dapat gawing dahilan para sa pagpapabaya sa mga tungkuling ibinigay sa kanila dahil sa mahalagang liwanag na kanilang natanggap. Hindi nila dapat hayaan na hadlangan sila ng kahirapan sa pag-iipon ng kayamanan sa langit. Ang mga biyayang abot kaya ng mayayaman ay abot kamay din nila.
Kung sila ay tapat sa paggamit ng maliliit na mayroon sila, ang kanilang kayamanan sa langit ay lalago ayon sa kanilang katapatan. Ang motibo ng kanilang paggawa, hindi ang dami ng kanilang ginagawa, ang nagpapahalaga sa kanilang handog sa paningin ng langit. Yan, purihin po ang Panginoon. Yan, ito po yung ating pinaka-topic, teaching the poor to be liberal. Yan. So mga kapatid, muli po nating babalikan ang mga pag-aaral na ito para muling marinig ang ating mga reflection. Actually, maraming mga aral at mga turo na tayo po ay matututunan sa topic na ito. Yan. Kaya po namin kayo in-encourage na mag-share. Pwede po kayo mag-comment sa ating pong chat box upang ating mabasa at patuloy na balikan ang mga magandang pag-aaral na ito. Okay? Pero kung bang gustong pahayag ng kanyang reflection? Umaga? Apo? Pastor Nelson? Sige, Pastor. Salamat po, Pastor, sa pagbabasa. No? Ito ay isang malaking hamon sa atin po, mga kapatid. Lalong-lalo na sa atin pong iglesia. Kung tatanawin natin o titingnan natin ang ating pong iglesia ay talaga namang ito'y naaakma sa atin. Bibihira o marami sa ating mga miyembro ay ganito ang kalalagayan. Or meron sa ating mga kaanib ng iglesia na ganito rin ang kalalagayan, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano ilarawan ang salitang poor, mga kapatid. So, ito ay inuutosan tayo ni Mrs. White na kapag ang isang kapatid o isang kaanib o isang bagong mananampalataya, kahit na siya ay mahirap, turuan daw po natin kung paano maging deboto o maging mapagbigay sa Panginoon. Hindi daw po hadlang, mga kapatid, yung pagiging mahirap, Pastor Russell, sa pagbibigay, mga kapatid. Ito ay marami ng halimbawa sa Biblia, mga kapatid. Ito ay maraming halimbawa sa Biblia. Sa halimbawa po yun pong babae na sa Sarepta na mahirap yun. Talagang wala na siyang maibibigay, Pastor Russell, kung hindi iyon lamang kakarampot. Ngunit dahil mayroon siya ng kakarampot na harina, ay hindi yun ang dahilan para hindi siya maging mapagbigay sa propeta ng Diyos. So, sabi niya, isipin ko na lang yung pamilya ko, yung dalawa kong anak, pagkatapos ito, mamamatay na kami. Pero mas inisip niya, mga kapatid, ng ibabaw sa kanya yung ugali ng langit, sapagkat the spirit of heaven is liberality, ng pagiging mapagbigay. So, yung the poor widow, mga kapatid, ano? So, talagang sabi ng ating Panginoon ay ibinigay na niya yung lahat ng mayroon siya. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa Biblia ay talagang hindi, kung ano man yung kalalagayan natin, ay hindi yan ang hadlang para hindi ma-develop sa atin yung ugali ng ating Panginoon. Pagka minsan naging excuse na lamang ito, dahil mahirap kami, dahil wala kami pera, yung mayayaman lang nakapagbibigay. Hindi, mga kapatid. Kaya nga yung combined offering plan, Pastor Russell, tuturuan tayo na maging proportionate. Ano man ang tinanggap mong pagpapala sa Panginoon, mahirap ka man o mayaman, kung ikaw ay magbibigay in a proportion way, regular and systematic, mga kapatid, ay pantay-pantay. So, sapagkat ang tinanggap mong pagpapala ay ganito kalaki, in proportion, you should give thanks to the Lord in the blessings that you receive. So, ganoon din yun, mga kapatid, kung ikaw naman ay mahirap, at kung ano yung pagpapalang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, so ibagkaloob mo in a proportion way, regular and systematic. So, yun, Pastor Russell, ano? So, ganoon. Ibig sabihin dito, Pastor Russell, ay hindi excuse kung ano yung kalagayan natin sa buhay na maging mapagbigay. So, yun, Pastor Russell. So, sabi dito, it is the motive with which they work
not the amount they do. So, ganun mga kapatid. So, sige, Pastor Russell, go back to you. Baka marami pa sa atin. So, yan, maraming salamat po, Pastor Nelson. Yan, so napakaganda po yun, no? Minsan, tinitignan po ng tao yung kalagayan niya, kung ilan siya magiging mapagbigay. Ang lumalabas tuloy, ang tao dapat maging mapagbigay lang pag siya'y pinagpapala. Wala po kayo? Okay? Yan. So, ang lumalabas ay parang ang tao lamang po ay sa panahon ng kasaganaan, no? Nagiging mapagbigay. Pero dito po, tinuturo yung pagiging pantay ng lahat. Yan. So, ayan. Aming ini-encourage po na kayo ay mag-comment. Yan, sapagat maganda po itong ating pag-aaral, teaching the poor how to be liberal, maging mapagbigay. Sa ating pong chat box, basahin po natin ito. Ano pong sinasaad dito? Okay. May mga nag-comment po. Yan. From Sister Net, Lazaro. Nabasa mo? Okay. God First Morning, ang wika po ni Sister Net. Naniniwala po ako sa slogan na walang mayaman, ang hindi nangangailangan at walang mahirap, ang hindi makapagbibigay. Kaya nga, wala tayong may dadahilan sa ating Diyos dahil lahat po ay pinagkalooban ng biyaya niya, depende nga na nga lang kung malaki o maliit ang biyayang ito sa bawat isa. Ayan. Sabi pa ho ng kaduktong, ayan, sa bawat isa na pinagkatiwalaan sa kanya. Ayan, tama po. So lahat po pinagkalooban ng biyaya ng ating Panginoon. Mayaman man o mahirap man ay tumanggap buhat po sa ating mahal na Panginoon. Ayan. So ito po ba ay napakalaga mga kapatid? Ayan, so napakalaga. No? So walang pwedeng maidalan. Ayan, okay. Nakita ko po ang comment si Brother Ray Relampago. Sige po, maaari po kayong magsalita. Brother Ray. Hello po. Blessed God First Morning. Blessed Sabbath sa ating lahat. So, ang mababasa natin as it is written in Matthew chapter 6 verse 5. Sabi doon, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Actually, napakaswerte ng tao, di ba? Sabi natin, natutunan natin na biblically speaking and as it is written, ang tao ay mahalaga sa Diyos. In Psalms, sabi doon, sino ba ang tao? Bakit mo pinapahalagahan ang tao? Dahil tayo, blessed tayo compared to angels dahil we are created in His own hands from the dust, combining His likeness, His image, plus may bonus pa. Ang hininga natin ay hininga ng Diyos. So that is why we as humans, we are so blessed. And this is the reason why Satan was so jealous na bakit ginawa ang taong ganun. Dahil ang mga angels, they are called to come out. So bakit sinabi na doon na poor financially? Financially poor is not as poor in spirit, because if we are going to compare, becoming poor in spirit, okay, is the assurance na atin ang kaharian ng langit. So ang sabi doon in Deuteronomy na if we are going to follow His commandments, we have the assurance na blessings will come.
Okay, not just financially, spiritually, but everything. Kaya nga in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. So there is going to be an additional. So I totally believe na kapag tayo ay naniniwala, totoo at tapat sa Panginoon, so ang lahat ng bagay ay idadagdag one at a time. Depending on our faithfulness, depending on how true we are with our God. Dahil ang Panginoon ay tapat. Our God is true and faithful to all of those who will believe in Him. Not believing on our own, not believing on our own capacity, not believing on our own principles, but totally believing God's principles in His own ways. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po, Brother Ray Relampagos. Pastor Russell, basahin natin ang ating comment sa chat box. Okay po. Yan. Ito po ay galing kay Pastor Jerry. Yan. Ang sabi po ay ang antas na pagtuturo ng liberalidad ay pangunahing ibinigay sa ating mga pinuno ng iglesia. Totoong hindi madali na ituro ito sa mahirap. Yan. Totoo nga po. Maaaring lalong higit sa mayaman. Ang sabi po sa 1 Timothy 6:17, ang mga mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag umasa yan sa mga kayamanang hindi tiyak, hindi sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Yan. Sa gayoy, nagtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. Yeah, purihin po ang Panginoon. Yan, ang napakalagang paalala ito sa Biblia at paalala po para sa ating lahat. Yan, na maging liberal sa lahat po ng bagay, anuman po ang ating kalagayan. Okay? Yan, meron pa pong isa from Norberto Melano Jr. Majority ng ating mga kapatid ay nabubuhay sa poverty. Opo, totoo po yan. Kaya ito ang tamang panahon na ituro. Tama po. At ayayahan ang mga kapatid na magtiwala o manampalataya ng lubusan, dihad lang ang kahirapan para magkaloob ayon sa blessing na iyong tinanggap. Before we can give, we can bless. We can give. We are blessed already by God in marvelous ways. Yan. Salamat po, Pastor Russell, na pagbabasa ng ating mga reflections, ating kasalukuyang pinag-aaralan at pinag-aralan natin kahapon. Pastor Russell. Apo, Pastor. Meron tayong mga pastor na ini-encourage nating mag-testimony kasi iba din yung impact sa ating mga viewers na ang mga pastor ay nagte-testimony din kung ano yung kanilang karanasan sa pagtatapat, yung karanasan nila sa iglesia, kung paano nagpo-promote sila, at ganoon din kung ano yung kanilang karanasan sa simbahan na kanilang pinangangasiwaan, kung ano yung epekto ng ating rally or promotion or stewardship, faithfulness sa lokal na iglesia. Nagtataas si Pastor Nelvin. Pastor Nelvin? Sabat po. Meron tayong ilang mga pastor. So, meron information ako dito, Pastor Russell, na si Pastor Nelvin, si Pastor Joey De Ocampo, at si Pastor Jun Serapica. At pagkatapos ay magbabasa din si Pastor Junel ng mga messages. Sige, Pastor Nelvin, God first morning sa iyo. God first morning po sa inyo pong lahat, Pastor Nelson and Pastor Russell.
Sa umaga nito ay nais ko munang basahin itong Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yeah, King James BSB yung ating translation. So, nais ko pong mag-comment din muna sa pagiging mahirap. Ako po ay mahirap din. Ang pamilya ay mahirap din. Pero hindi hadlang talaga na magtapat sa Panginoon. Dahil yung ika po ng mahirap at ika po ng mayaman, parehas lang yun. Parehas lang po yun, 10%. Ang sinusukat doon palagi yung katapatan natin sa ating Panginoong Diyos. O hindi mo pa pwedeng excuse yun kung anong kalagayan mo dahil pare-pareho lang lahat ng mga tao na katiwala ng ating pong Panginoong Diyos. So kami ni Mrs. ay experience namin na patuloy kaming pinagpapala ng Panginoon, sinasapatan kami sa pangangailangan. Bagamat kami ay wala pang binubuhay na anak, kami naman ay tumutulong sa aming mga magulang sa pagpapacheck up, sa kanilang gamot. So ibig sabihin, yung lahat ng meron kami ay sapat lang din sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kanya-kanyang mga magulang. Ngayon nung nalipat kami dito sa Maykawayan, hindi pa kami nalipat sa Maykawayan, papractice na rin namin yung COP na aking kinikwenta nasa 10% yung aming offering. Yan, si Mrs. ay meron din siyang offering, tapos pagka tuwing araw ng Sabat ay yun ay aming ibinibigay, nilalaan sa ating Panginoong Diyos. Yung pong 10% offering na yun. Dahil yung itites naman ng mga pastor kami ay automatic na opisina. Pero naisip ko rin, gusto ko rin sana maipanalangin doon sa pulpito yung aking ikapo. Yun naman yun sa akin kasi yung ikapo nga, di ba, sa ngayon sa ating pag-aaral, last na mga day na ito'y part ng worship. Yan. So bilang isang pastor, gusto ko rin maranasan yung pag-worship na yun yung ikapo. Ako mismo yung magbabalik. Pero ganun pa man, meron pa naman ding offering at pwede rin naman na mag-double tithes, depende sa situation at sa pagpapala na ang ating Panginoon na ibibigay. Kami ay nag-worry, kaya itong 633 ay binasa ko. Nag-worry kami na baka hindi kami makasuporta ng ganun katulad dati sa na kami nasa Nueva Ecija dahil kami mag-uupa ng bahay. At nga lumipat kami ng Maykawayan. Mag-uupa nga kami ng bahay. So hindi rin magaan yun dahil 5,500 naman. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ba bang kami nakakatira ng lubusan doon sa bahay? Isang Sabat pa lang kami nakakapagsimba dito sa Maykawayan. Meron na agad na kapatid na nag-offer noong kanyang bahay na kami ay tumira ng libre. Basta makapitan lang siya ng kuryente. So kami ni Mrs. nagpapasalamat. Hindi pa man kami umuupa ng ganoong katagal. Meron na agad ang Panginoon na binigay na rescue. Dahil alam niya yung kakayanan namin, alam niya yung kalagayan ng aming mga magulang na need nila ng support. Kaya hindi kami niyaan ng Panginoon na malugmok doon sa financial problem. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay magtatapat sa ating pong Panginoong Diyos, bagamat nasa isip natin sakto lang, kung magkukulang tayo, ay maglala, alam ng Panginoon, kilala niya tayo. Alam ng Panginoon yung ating pong pagtatapat. Basta ang gagawin lang natin, lagi lang nating unahin ang ating pong Panginoong Diyos. At yung pagiging katiwala, mga kapatid, binigay yan na isang beses lang na chance para sa atin. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay. Huwag natin palagpasin yung isang chance na yun na maging katiwala tayo ng ating Panginoong Diyos. So pagpalain tayong lahat at happy God first morning po sa bawat isa sa atin. Thank you, Pastor Nelvin. Sa magandang personal na karanasan. Binanggitin po, ating ba mga pastor, Pastor June, and then Pastor Joey. Sige, Pastor June. And so, happy God first morning sa lahat, mga kapatid.
Salamat po kay Pastor Nelvin sa testimony niya na ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Sa akin naman, thank you po kay Pastor Jerry Stabelio na ako po ay kanyang kinuha na mag-share din. Ang tanong ay paano ang lifestyle mo ng financial management, in tithing and offering sa kayong COP commitment kung meron na sa income na mag-asawa at kung ano mga experiences na ang Panginoon ay nagpupuno sa iyo sa lahat ng iyong pangangailangan. Sa lifestyle ko po sa financial management, talaga pong meron pong ano po talaga nakaalat po bawat meron po akong listahan po sa expenses sa tubig, kuryente, sa pagkain, po sa pagbibigay sa magulang, yung tithes and offering sa pagtulong. Halimbawa kasi ang pastor sa kung saan naka-assign lagi pong merong namamatayan, may mga sakit. Maging kapag ikaw ay nagdalaw, nag-Bible study, nakita mo yung mga bina-Bible studyan mo, walang-wala, walang makain. Kaya ang pastor ay talaga pong kailangan magbigay. Dahil tayo ay hindi lang po sa pangangaral, nangangaral ng salita ng Panginoon, kundi may gawa. So, ayun po, kami po ay minamanage po namin ng maigi yung pera namin na naiiwan, po yung 90% o sabi natin 80% upang talaga pong hindi po kapusin. Hindi po kapusin. Po. Ako po ay natuto niyan matagal na pong panahon. Okay, mga kapatid, ang mag-manage ng maayos. Sa aming lifestyle, kami po kasi ay matagal na rin pong nag-practice ng healthy lifestyle. Kaya hindi po kami, kung kakain man kami sa labas ay yung emergency o kaya talagang kasi dahil kami ay vegetarian, kaunti lang ang option sa pagbili sa labas. Kung meron man ay napakamahal, ay parang sa aming mag-asawa nasasayangan po kami sa pambili. Kaya mas minamabuti namin na bumuli na magluto na lang po sa bahay. Mas marami na, mas masarapahan po. Yan. At sa mga iba pang mga bagay na naman sa sasakyan o kaya sa mga kagamitan, talagang pinag-iisipan namin ng maigi. Ito ba ay kailangan o hindi? Yan. Sa gamit sa bahay ay dahil ang pastor palipat-lipat hangga't maaari yung mga gamit na portable lang, yung movable. Mahirap po yung mga mabigat dahil malipat-lipat palagi. Kaya yun, pinag-iisipan po namin ng maigi ang mga bibilhin dahil mahirap po ang kapusin, mahirap po ang mangutang, mahirap po ang mag-advance sa sa CLC o CLPM. Yan. Kaya hangga't maaari ay talagang i-manage ng maayos sa amin po yung aming natatanggap na pagpapala, mga kapatid. Ayan. Yung sa naman pong tanong ay sa pagbabalik ng tithes and offering. Yan, ang tithes ay po sa amin po automatic nga po. Yung misis ko nung nag-work, yung misis ko po kasi ay 10 years na po na nag-work sa corporate world. Last nakaraan lang ay sa Nestle siya nag-work and naka 6 years po siya doon. Pero nung kami pa ay lumipat dito sa medyo sa rural, sa San Miguel ay inabuti na namin na siya ay mag-reside para po matutukan din yung aming baby. Simulat nung nagbabalik na po siya ng tithes. Actually, siya po talaga ay very generous yung aking asawa. Ayan. Kasi po kapag sa offering ay talaga ang bigay, pati sa pag may mga tao nang hingi sa kanya, lalo sa family niya. Ayan. Ang napansin ko naman sa kanya, wala masyadong ipon. Pero ang yung lingkod ay may ipon. Ayan. So, sa tithes and offering, tagal na po kami nagbabalik nito.
Ano po. Ngayon, ano yung experience ko na bakit ako nagtatapat at nagbibigay? Mula po nung ako ay nagsimula po ako nung ako ay sa AUP. Alam niyo po mga kapatid, nung ako ay nasa AUP, working student, kasi ako po converted Adventist, hindi ko pa sa AUP hindi rin tinuturo yung pagbabalik ng tithes and offering, ano po, hindi ini-emphasize. At ayan, hindi ko pa nagagawa iyon for how many years dahil walang-wala nga ano. Ang ginawa ko po ano, gusto ko pong makapagtapos sa pag-aaral. One time, nag-commit ako sa Panginoon na Lord, sabi ko, merong pinadala sa akin magulang ko na pagkain ano para sa araw-araw. So, halimbawa 500 yung binigay sa akin budget ko. Ako ay nakipagkasundo sa Panginoon. Lord, sabi ko, ibibigay ko lahat ito. Di bali nang wala akong makain. Gusto lang pong makapagtapos. Ano po? So, binigay ko lahat 'yon. Sinurrender ko lahat sa Panginoon. Ang aking pananalig, gusto kong makapagtapos. Lo and behold, yan. Pero bago yan, may mga in-applyan na akong mga scholarship. 4 na scholarship ang aking in-applyan sa AUP. Yan. Before that, ay may mga kinakausap na akong sponsor, ano po. Pero wala talaga. Itong scholarship, 4. Sinubukan ko kasi may mga nagbalita sa akin. So, lo and behold, kinabukasan, yung in-applyan ko, sabi niya, oh, saan ka ba nagpupunta? Matagal na kitang hinahanap. Yan. Munta ka na doon, mag-enroll ka na, nagbayad na ako sa DSF. Ganyan. So, pasalamat ako. Sabi ko, yes. Sabi ko, ganyan. Kapag enroll na ako, lo and behold, yung 4 na in-applyan ko scholarship ay na-approve lahat iyon. At yun ang nagpaaral sa akin, nagpatapos sa akin sa AUP. Simula po noon, sabi ko, anumang darating na token, pera na blessing sa akin, ibibigay ko sa Panginoon. Di bali ng hindi ko na inisip kung ano kayang kakainin ko, ito ay binigay para sa pagkain. Binigay ko lahat na yun. And alam niyo po mga kapatid, lagi pong nagpo-provide ang Panginoon, na kahit hindi mo na hingiin, magbibigay siya. May magbibigay ng bigas, may tao na lapit, pupunta sa grocery para bilihan ka ng pagkain mo. Ganun po ang nangyari sa akin na na-survive ko ang pag-aaral sa AUP dahil po doon sa ginawa ko na ibibigay ko ito, Panginoon, sa iyo. Ano po? And simula po noon na natuto na ako sa pagbabalik ng tithes, po magbigay sa Panginoon. Maging sa aking, nung ako'y nag-start na ng work, po mga kapatid, 2012, napakabuti ng Panginoon, hindi po naging mahirap sa akin when it comes to financial. Dahil hindi man ako naging hindi sa papasildo sa akin as church planter, kundi church base sa Pasay English Church, ay meron lang pong isang doktor na ako'y nag-present sa kanila ng mga ginagawa sa gawain sa church planting site. At noong natuwa sila, pero inisip nila ang ating papasildo kay pastor, nag-usap-usap yung mga departments. Pero lang pong isang doktor lumapit, bumulong sa treasurer, sabi niya, ako nang bahala dyan. Yeah. And ang kanya pong binibigay ay malaki po na malayo doon sa binibigay ng CLC. Sabi nating binibigay ng CLC noon sa mga church planter ay 8,000. Sa akin more than that. Doble po diyan. Meron pang para sa gasolina. Yan. Kaya ang Panginoong Diyos ay marunong, marunong po siya. Kung tayo ay magtitiwala at magdidepende sa kanya, siya po ay marunong. Ngayon, nung ako po ay na-intern, naging regular, na-ordinahan, ayan. At dito, pasalamat ako sa Panginoong Diyos na meron pong ganito, na
tinuturo sa atin na yung ating offering ay hanggat maaari proportion na po maging pareha sa ating tithes or more, ano po. At sa ganito po ay nare-remind tayo, nare-refresh, na-i-educate. At yan ang isa rin na natutunan ko po, ano po, kasi dati sa tithes, yan, wala tayong paltos sa tithes, ano po, sa offering ay hindi ganoon talaga parehas sa 10% or more, ano po. Pero dito sa ating mga ginagawa na pinapag-aralan, kasi ako po, nasubukan ko ang Panginoong Diyos noon. Kaya sabi ko, dito sa ganitong pagbibigay na 10% ang offering or more, bakit hindi subukan? Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Kaya po ang inyong pong lingkod, kasama ko si Mrs., ano po, ay pinapractice na po namin itong kaparehas ng tithes. Kung papansinin niyo po, sa amin kasi automatic, kung halimbawa ang iyong tithes ay 3,000, 3,000 din ang yung offering, po. At sa amin ay inagawa po namin ito, at alam niyo po ang experience namin, ang experience namin na observe ko, ang Diyos talaga po ay marunong, ay marunong. May mga surprises na hindi mo inaasahan na magbibigay ang Panginoon. Lagi po yan na ang Panginoon ay nakikita niya po yan. Kaya siya rin ang magbi-bless sa'yo. Ano man ang trabaho mo, pastor man o businessman ka, ikaw man ay empleyado, ang Panginoong Diyos ay marunong, alam niya ang pangailangan mo at natatouch ang puso ng Panginoong Diyos kapag inuuna mo siya. Siya ay Diyos na buhay, mga kapatid. Siya ay Diyos na lahat pagmamay-ari niya. Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Kaya pag tayo ay nagtapat, tayo ay nagbigay ng itong COP, proportion or more, ang Diyos ay hindi Kanya pababayaan. Thank you. Marami ang experience, hindi ko hinihingi. Siya na lang po ang nagpibigay. Ang lang po dito, wag natin siyang kalimutan. Wag natin siyang kalimutan. Minsan kasi tayo, mga kapatid, may mga gusto tayo, tapos isisave na lang natin para doon. Minsan nakakalimot tayo. Pero wag na wag po natin kakalimutan. Bakit po? Pag tayo lumimot sa Panginoong Diyos ng ating commitment, pinabayaan natin ang ating pananampalataya, at tulad ng mga sinabi ko noon, ang kaaway po ang kukuha. Ang kaaway ang kukuha. Bibigyan ka ng problema, ng sakit. Okay, Pastor. Salamat. Bigyan natin ng tami iba. Baka nakawang ka, ganon. So, yun po, kapatid. Marami pong salamat. And God bless po. Salamat po, Pastor. Thank you po sa inyo. Pastor Russell. Okay. Si Pastor Joey po ba ay testimony rin? Bigay po natin ng time. Happy Sabbath po at God first morning everyone. Okay. So, nadidinig po ba ako? Opo, Pastor, pero di po namin kayo nakikita. Opo, kasi madilim po dito sa bahay. Walang kuryente. Okay. Okay lang po ba? Okay lang. Sige lang po, Pastor. Sa akin po ay kung COP ang pag-uusapan, para sa akin ang COP ay Christ's outstanding plan sa buhay ng isang tao. At yan ay dapat pahalagahan. Ako po ay nag-COP, 11% po ang aking ibinibigay ngayon sa Panginoon. Kasi gusto ko pong i-comply yung ating pong 10% or more. So at least ako po ay may more na. Bagamat 10% or more, hindi na po ako nawawala doon sa may more. Pero alam niyo, hindi po ako magte-testimony. Si Mrs. po, ibibigay ko po sa kanya. Ito po. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Happy Sabbath. And first morning po sa ating lahat. Thank you po, Pastor Jerry, sa opportunity po ito. Nais ko po mag-share bilang asawa ng pastor and kapatid din ng pastor. So, ang principle po ng giving sa akin ay nagsimula pa po nung kabataan ko.
Kasi po yung nanay namin, pag nung bata pa kami, naalala ko, maaga niya kaming bibihisan and bago kami umalis, mayroon na siya agad barya na ilalagay sa aming bulsa, sasabihin niya offering. So sa akin pong kabataan, natimo po yun sa akin na mag-offering dapat. Pero ang akin pong paniniwala, yung pagtatite ay para lang doon sa may mga trabaho na. So dahil po wala pa naman akong trabaho, ako po ay nag-offering lang noon. Siguro, Pastor Jerry, kung mayroon na pong God First Morning, ay siguro, or tiyak, nasimulan ko na po yon. So, ang akin pong naging practice nung ako ay nagsimula na magtrabaho, tayo po ay naging faithful tithe giver. At ang aking pong offering noon ay hindi po kasing dami nung aking pong tithe. Pero naalala ko, nagbibigay po ako ng mga special offering, kagaya po nung stipend po ng mga Lemi. Lemi po noon ang tawag sa mga pastors pa na hindi regular. And naalala ko pa rin, mayroon pong akong binibigay sa Philippine Frontier Mission. Ngayon parang hindi na po yun na ipopromote sa atin. So sa mga taon pong ito, isa lang po ang aking napatunayan na ang Panginoon po ay tapat. Kung ako po ay hindi gaanong tapat, ang Panginoon po ay mas tapat. At kung ang Panginoon ay hindi ko pa lubos na na-express ang aking pong gratitude, ang aking pagmamahal sa Panginoon, ang Panginoon po ay mas higit. Hindi po pala talaga natin ma-outlove ang ating Panginoon. Ang akin po talagang regular offering ay 5%. Pero nung kami po ay nalipat sa Baisa, na-introduce po yung SGG, yung pong Suggestive Giving Guide. At ito po ay naiset na 6%. So ako po ay nag 6%. Sa akin pong paniniwala na I'm doing good na po. Dahil nasusunod ko na yung 6% na yon na Suggested Giving Guide. Hanggang sa dumating po ang GFM na na-introduce ang Combined Offering Plan. At sa kasalukuyan po, ako at si Pastor po ay nagpa-practice na ng ating COP. Bakit ko po nasabi na ang Panginoon na hindi natin ma-outlove? May karanasan po kami nung nakaraang pandemic ni Pastor. Ito pong aming munting bahay, matagal na po ito na hindi po namin natitirahan. Kasi po dala ng, siyempre po walang malaking budget para po ito ay mapatapos. Pero in our surprise po, kung kailan po nag-pandemic na maraming mga tao yung nawalan ng trabaho at mga negosyong mga nagsara, doon naman po ang Panginoon ay nagbigay ng sagana. Kaya po sa kasalukuyan, amin na po ngayong natitirhan itong aming munting bahay. And kami po ni Pastor, mayroon po kaming practice din na sa mga churches, sa mga district namin pong napupuntahan, kami po ay kumukuha rin ng share. Example, mayroon pong mga church development projects, halimbawa sa mga nakaraang mga church po namin na mayroon silang aircon project o kaya sa school o kaya mga district activities. Kami po ni Pastor sa aming mumunting kaparaanan, kami po ay nagbibigay din ng aming share at mga kapatid ay sinasabihan po kami na sila po ay natutuwa na kasi daw po ang alam nila na kapag pastor ay hindi mo na kailangan mag-share sa mga gawain sa district or sa church.
Kasi sila, mga pastor daw po ay mga binibigyan, sabi. Ganun ang kanilang paniniwala. Kaya kami po ay natutuwa na makibahagi sa gawain na ating pong mga churches at mga district po na kung saan kami na-assign. At personally, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong program na ito, sa initiative po ng ating mahal na president na kanya pong talagang pinupush itong ganito pong programa. At nacha-challenge din po ako sa bawat umaga na aking pong naririnig ng mga testimonies po ninyo. At ako po ngayon ay nagpipray na yung aking 10% or more, actually po more than 10% ay madagdagan ko pa. At ako po ay naglo-look forward sa mga victories na ipagkakaloob pa ng Panginoon sa akin, sa aming pong pamilya na mapapanagumpayan sapagkat hindi po assurance na kapag tayo nag-COP ay wala na po tayong challenges na mararanasan. Pero ako rin po ay naglo-look forward sa mga blessings pa na naka-install para sa amin sa darating pa pong mga araw. And bilang asawa po ng pastor, gusto ko rin pong mag-appeal or magsalita sa mga dalaga dyan sa ating pong sa Facebook or anumang platform na nandito ngayon. Marami po akong naririnig na ayaw nilang mag-asawa ng pastor sapagkat daw po hirap ang pastor. Yun po ay hindi totoo. Hindi totoo yun. Opo. Ang joke po ni Pastor Joey ay mawala ng pera si Marcos. Sabi niya, pero ako hindi ako mawawalan. So, hindi po ibig sabihin ay mayaman siya. Hindi po. Ang ibig po sabihin nun, ang Panginoon ay hindi magkukulang. Siya po ay magbibigay ng sapat. At ang kanya pong pag-ibigay overflowing po sa atin. Thank you po. Yes, praise the Lord. Thank you, Yan, maraming salamat, Sister Letty, sa iyong testimony. So, ganun po ang aming pong practice ngayon sa COP. Iba yung sa kanya, iba sa akin. So, ganun talaga po. Bali ang nagbibigay namin ngayon, kaming mag-asawa, sa mahigit 20%. 10% or more sa kanya, 10% or more din sa akin. So, Pastor Joey, hindi naghihirap ang pastor, pero napuputulan ang ilaw, hindi po, problema na po yun ng telco kasi ito po yung sa amin, ito yung aking pananaw, yung pagiging generous mo sa lahat ng mga bagay, COP man o hindi, kahit na mga simpleng mga gatherings na ginagawa, kapag ikaw ay generous, yung maliit na contribution, nakapagbibigay ka na, nakakapagpapaligaya ka na ng mga nabibigyan mo, nagiging maligaya ka pa kasi nakakatulong ka at hindi mo kailanman matatawaran yung blessing na pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon para sa susunod makapagbigay ka pa. So, lagi kong sinasabi sa mga jokes natin, di ba? Mawalan na si Marcos, ako hindi pa mawawalan ng pera. Laging sagana ako. So, hindi naman, yun po ay totoo. Totoo po yan. Hindi kailanman ako nawalan ng pera kahit mga jokes lang yung sinabi ko. Kasi ay kalooban niya ng Panginoon na magiging generous giving dapat ang kailangan mo, lalong-lalo na sa COP. Kasi yan yung Christ outstanding plan from the very beginning. From the very beginning, yan yung Christ outstanding plan. Hamakin po ninyo, maski sa salvation, pagkaroon ng COP, plan of salvation, halimbawa, yung pagplano ng kadyusan, that is COP, Christ outstanding plan for man to be saved. Kaya nga dapat kung ibigay ng Diyos ang lahat, ibigay na rin po natin kahit wala nang matira. Yung sweldo natin, ibigay natin ng buong buo yan sa Panginoon. Kasi opo, okay. Salamat, Pastor Joey. Amen. Amen.
So hindi pala totoo mga kapatid na ang manggagawa po ay ang wallet ay parang sibuyas, no? Hindi po totoo 'yon. Meron po akong mga message diyan, pakibasa na lang ho doon sa response ko sa ating kapatid na nag-reflect kanina kay Brother Ray. Malaking suliranin po talaga ay hindi po ang kahirapan o kasaganaan. Malaking suliranin po ay yung magtiwala sa Diyos o magtapat, no? Alright, so punto muna tayo, Pastor Russell. Pastor Nelson, ano po yung mga babasahin pa natin? Marami po sa chat box, Pastor Russell. Tulungan mo na, Pastor, at parang nahihirapan magbasa si Pastor Russell eh. O, Pastor, pabasa po na iba, Pastor Nelson. Sige po. Okay. Chat box po natin, mga kapatid. Ito po ang mga patutuo. Sige. Pastor Jerry, ang kanyang reflection, dami na po nito, no? Galing po sa ating FB Live. Bigyan niyo po ng konting panahon, mga forwarded po ng ating pong kapatid na si Brother Edmond Sabio. Salamat, Brother Edmond, sa ating pong kasama sa God First Morning na ito. From Imelda Diego, from South Bataan. Happy God First Morning, everyone. Happy Holy Sabbath Day to all. Amen po, Pastor Jerry. Ang COP, ang pagbabalik ng ikapu at handog, ito po ang katapatan natin sa Panginoon. Ito po ay sa Kanya. Ang handog, ang pagmamahal natin sa Kanya. Siya ang maging sentro ng ating buhay. Tayo po ay magkaroon ng pagpapakumbabaan at pagmamahal sa isa't isa na magkaroon tayo ng sama-samang paggawa sa pagkakaisa sa gawain ng ating Panginoon. Maging tapat at isang mabuting katiwala sa lahat ng oras. Dapat po tayo ay mismong namumuno ang siyang nangunguna sa paggawa ng mabuting mga gawa. Talaga namang ang pag-ibig ng Panginoon ay wagas at tapat. Siksik, liglig, umaapaw na biyaya sa bawat isa. God bless us all. Salamat po. From Jenby Juanites. Hindi po hadlang ang kahirapan para magbigay. Dito nasusukat ang katapatan natin sa kabila ng ating kahirapan ay kaya natin magbigay at pawiin ang lahat ay idaragdag na ng Panginoon ang pagtitiwala natin at faith. God will provide. From Norberto Milano, to be liberal can be likened as following water. Kapag you close the flowing water, darating ang panahon na mawawala ito. Ganoon din sa buhay natin. Kapag di tayo magbibigay in God's proportion to our faith, ay mamamatay din ang ating faith. Just imagine na may tithe ka na, 10% pa ang CFO mo ay 500 lamang. So, nasaan na ang pananampalataya nakabatay? Sa tithe ba o sa offering? So, hindi po ko na ito, no? Sige. Pastor Jerry, giving principle. Giving teaches us to fully trust God na kayang sapatan ang lahat ng ating pangangailangan. Magtiwala sa Diyos, hindi sa material. The poor widow of Seraphat obeyed the word of the prophet and learned how to put God first in the times of scarcity. The Lord preserved her life and the rest of her family. 1 King chapter 17 verse 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ng banga ng langis man ay maubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Siya'y humayo at ginawa niya ang sinabi ni Elias, ang babae, siya at ang kanyang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langis man ay naubusan. Ayon sa salita ng Panginoon, sinabi sa pamagitan ni Elias. Salamat po. God First Morning from Sister Elma Santos. So, ito po. From Ray Rilampagos, ang Sapampalay, we may measure our poverty or poor properties na wala sa atin versus others. We need to be thankful because dahil sa kahirapan, we are called because, and God said, we have the assurance of God's inheritance of His kingdom in heaven. Kaya, huwag natin gamitin excuse ang kahirapan na ito.
upang hindi tayo makapagbigay ng offerings in correct proportion. Tanong ko lang po, ano po ba ang problema ng kahirapan? Bakit po ba nagkakautang ang tao? Dapat po bang mayroong savings or ipon or tinatawag na financial secure? It is biblical to put savings by a bank or any financial institution. So, sa panahon po natin mga kapatid, sa akin mga kapatid, pagdating sa kahirapan ay ang tunay na mahirap mga kapatid ay yung wala sa Panginoon mga kapatid, yung talagang alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay mapagbigay, hindi ka naman masasabing mahirap eh. Marami lang talaga yung marami naman yung may mga pera pero hindi nakapagbibigay, hindi so mga kapatid. So isang tanong yan, ano po ba problema sa kahirapan? Wala naman mga kapatid problema sa kahirapan. Ngunit ang tinuturo natin sa kabila ng kakulangan o pagka may shortage financially, matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Ito, sinabi na sinagot na rin po ni Pastor Jerry, Pastor Russell, naunawaan ko ang pag natutunan lang ang magtiwala sa Diyos, hindi na income potential or maging sa ating or maging sa utang. Natutunan ko na maging kontento sa maliit o malaki, being contented free as from debt at maranasan ang tunay na karanasan sa financial freedom. God first principle actually save us from the economic scarcity. Hindi natin suliranin ang kasalatan o kasaganaan man. Ang katapatan at magtiwala sa Panginoon Diyos ang malaking suliranin na marami. Okay, last na po ito. Dami pa po. Sige, last. Testimony po ng aking 11 years old na nagsiselfie, 50% sa entrance exam po sa high school na usually ay Sabat. Nung nagsita po kami sa school for requirements, bago kami umalis, pinaalala ko sa akin na mami yung Sabado. Kaya nakiusap kami, baka pwedeng mag-exam na hindi Sabado. Praise God, pinayagan po siya. Kahapon po ay nag-exam siya. Na dapat March 29, purihin ng Diyos, siya po ay nakalabas, nakapasa. Natutuwa yung teacher na kumausap sa akin, mausay daw po siya. So praise the Lord mga kapatid, testimony ng isang bata. Amen. Praise the Lord. Sinaida Manarang. Okay, kung na lang po ito mga kapatid, kunti na lang po ito. Ako po ay mahirap. Mahirap po ang aking pinagdadaanan sa aking mister sapagkat hindi niya po tanggap ang aking pananampalataya po. Kaya po hindi po ako palagi nakakapag-church sa araw po ng Sabat sa tuwing ako po ay nagpapaalam. Ako po ay kanyang inaaway. Pinagsasalitaan po niya ako ng hindi maganda. Subalit yung minsan po tinutuloy ko ang aking pagsamba kahit po galit siya. Tuloy-tuloy po ang aking pananampalataya sa Panginoon sapagkat nagtitiwala po ako sa Panginoon. Dahil lahat po ng kahilingan ko para sa aking pamilya ay diringgin niya ang kalusugan at kagalingan sa tuwing kami ay nagkakasakit sa aming pamilya. Kami po ay kanyang pinagagaling po. Amen po. Subalit ako po ay humihingit ng kapatawaran sa Panginoon po na hindi nga po ako nakakapag-church palagi sa araw po ng Sabat. Subalit, minsan po ako ay nagpapadala ng aking offering at tithe sa aking kapatid sa Mawaki Church po. Maraming salamat po. Ang Mawaki Church po ay nasa North Pampanga 1. Dito po sa malapit po sa Dao. From June Makatsyag. We're happy to listen to your testimony. Out of our God really provides more when we are faithful to Him. We really need to acknowledge Him as the owner of everything. So, yun po mga kapatid. So, sige. So, ito naman po. So, sabi po ni Brother Johnny Naka, giving is a reflection of priorities. When we choose to give back to God, it is powerful indicator to our priorities. It's not just about the act of giving itself, but about what we are giving, but about what we are willing to forgo in order to give. This is perhaps the most powerful meaning behind Jesus' statement, for where your treasure is, your heart, there will be also. Ito po, huli, mga kapatid, ang nag-forward si Pastor Seth, ang balo sa Marcos chapter 12, 41-44.
ay nagbigay ng maliit na halaga kumpara sa mayaman. Ngunit sinabi ni Jesus na siya ang nagbibigay ng pinakadakila. Bakit? Ibinigay niya ang lahat na mayroon siya. Hindi lang ang sobra. Mas mahalaga ang puso na nagbibigay kaysa ang laki ng handog. Ipinapakita niya ang tunay na sakripisyo at pananampalataya sa Diyos. Aral, hindi mahalaga kung maliit o malaki ang ating handog. Kung ito'y galing sa puso, dapat tayong magtiwala sa Diyos. Sa lahat ng bagay, gaya ng ginawa ng Balo. Tunay na kayamanan ay nasa pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Back to you, Pastor Russell. Okay, purihin po ang Diyos. Napakaganda po ng ating mga testimony. At nakita ko po na gusto rin mag-comment ni Brother Donnie. Apo. Sige po. Good morning po. God first morning. Real talk lang po ito. Na-realize ko kasi na hindi lang ho pala ang mga medyo may kakulangan sa pera ang pwedeng mamuhay ng yung tinatawag pong living by faith. Kahit ho pala ang kagaya kong modest business owner ay pwede ho palang mamuhay ng living by faith. Ang sinasabi ko po kasi it is typical for a business owner na meron pong nakatabing pera sa bangko. I've been in the business for the last 17 years. So typical po yun na dapat meron man lang ako mga let's say 5 million or 10 million or 20 million sa bangko kasi kailangan po ng negosyo yun eh. Ang negosyo ko po nasa construction po ako, meron po supplier po ako at manufacturer po ng mga roll-up doors. Ang aking mga kliyente po ay ang Vista Mall, ang mga McDonald's, sa mga malls. Marami po ito. At maganda naman po yung mga reviews sa akin. But lately, na-realize ko po na hindi pala maganda, sa personal po ito na inilalagay lang po sa bangko ang pera. So sa totoo lang po, wala po akong millions ngayon sa bangko. Yung aking manager, may mga binabayaran po kami na normal naman po yun. Pero hindi ko po naging ugali ang umutang sa bangko. May mga na-acquire po ako mga properties, marami po ako sasakyan, pero hindi po talaga nangutang po ba ng yung tinatawag na business loan dahil natatakot po ako sa pagbayad, lalo pa po kapag may collateral. Pinupuri ko nga po ang Panginoon kasi nung pandemic po, alam naman natin nangyari. Ang ganda ho ng business noon, kasabay ko po ang pag-unlad ng Vista Mall noon na kung nasaan po magtatayo sila ng mall. Kami po yung sole supplier po ng mga roll-up. Ang laki po na binibigay na contract. Kaso nung nag-pandemic po, nawala po lahat yun. Mabuti na lang po ay wala nga po kaming utang sa bangko. Kaya hindi po kami nangatog dahil problema po yun. Sa ngayon po ay yung yun nga po, nagpo-provide po talaga ang Panginoon dahil minsan natataranta po yung manager ko kapag walang pangsahod, may mga pambayad po walang pambayad sa supplier. Pero napakabuti po ang Panginoon na bigla pong magkakaroon ng project, bigla po kami makakakolekta. Ito nga po lately talagang wala akong pangsahod. Pero bigla pong merong nagbayad po ng sabihin natin 450,000 po. Malaki na po sa amin yun. Eksakto po, tama-tama sa mga pambayad. Sabi ko, tatabi natin yung yung ating pang diyan, yung bites at saka all gross po yun. Pero siyempre marami po mga bayarin, marami mga basta hindi ko ma-express masyado, basta naintindihan ko ngayon na hindi lang ho pala yung mga medyo may kakulangan sa pera ang pwedeng mamuhay ng living by faith. Kahit po yung mga negosyante ay pwede po yun na huwag magtiwala sa bangko. Dahil ang bangko po gagamitin lang po yung pera, upautang sa iba tapos bibigyan ng maliit na interest. Pwede ho nating nagpapaikot lang po tayo. Tapos kung sino may kailangan, nakakatulong tayo. Ang sabi ko lang, basta lang sumahod yung ating mga tauhan, nababayaran na yung mga supplier natin, at nakakapagpatayo tayo kahit papano ng mga maliit na project natin, at higit sa lahat nakakatulong tayo sa gawain. Marami pa akong gusto sabihin pero kulang po sa oras. Basta po, purihin ng Panginoon. Nararanasan ko talaga ngayon bilang isang modest business owner ang living by faith. Yun lang po. Yan. Praise the Lord. Pastor Russell, time check tayo. Time check. Pastor Russell,
So sa mga nais mag-testimony, ano? So at least may reflection tayo, tapos may sino pang gusto mag-testimony, mag-chat lang po sa ating GC para mabigyan po natin ng pagkakataon sa bukas. Pastor Russell, back to you. God bless. Okay, 5:26 na po. Yan, tayo dadako na po sa ating pong message galing po sa Council on Stewardship. At pangungunahan po tayo ngayon ni Sister Polly Bidayo from Francisco Homes SDA Church. Yan. So maraming pong salamat mga kapatid sa inyo mga testimony, sa inyo mga reflection and comment. In-encourage namin kayo bukas, patuloy po natin upang makinabang po tayo. Hindi po hadlang ang kahirapan upang tayo ay maging mapagbigay lalo na sa gawain ng Panginoon. Amen. One of God's greatest desires is for His people to give their hearts to Him. My son, He says, give me your heart and let your eyes observe my ways. We know that our hearts are surrendered to Him when we find joy in observing His ways. No longer under the devil's influence, God guides our decisions and shapes our lives instead. The Apostle Paul put it beautifully. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. When Jesus lives in us, following His requirements becomes natural. But when our hearts are not fully surrendered, loving Him completely or being a cheerful giver can feel like a struggle. Ellen G. White reminds us that if we have given our hearts to Jesus, we also shall bring our gifts to Him. Why is giving sometimes so hard? Often, it is because our hearts aren't fully surrendered to Jesus. Only when we give Him our hearts does giving become a joy. Today, let us pray to give our hearts fully to Jesus, allowing Him to dwell within us. God's work relies on hearts committed to Jesus. Do you long to see the gospel reach every corner of the world? Give your heart to Jesus. Do you yearn for Jesus' return, for an end to this age of sin and suffering? Give your heart to Jesus. As we bring our tithes and offerings, may we prayerfully surrender our hearts to Jesus. May we put our desires last and God first. Okay, bigay po natin ng time kay Sister Polly Bidayo, ating head elder from Francisco Homes Church. Sister Polly? Yes po. Happy Sabbath po. Naririnig po ba ako? Opo, Happy Sabbath po. Happy God, first morning po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa maikling panahon. Ang ating pong repasuhin o pag-aaralan sa mga oras na ito ay may pamagat pong How God Proves His Steward. So ito po ay aking sinalin sa Tagalog sa ganang aking pagkaalam ay paano sinusubok ng Diyos ang kanyang katiwala. Lahat po tayo ay katiwala ng ating Panginoon. Pagka po tayo ay pumasok sa relasyon bilang mananampalataya, tayo po ay tatawaging mga katiwala ng ating Panginoon. Marami pong bagay at lahat ng bagay sa sanlibutan, maging ang ating buhay, ating hininga, ay pinagkatiwala lamang po sa atin ng Panginoon. Ang ating pong pamilya, ang ating pong yaman, higit sa lahat, ang gawain ng ating Panginoon ang siyang ikinagubilin at ipinagkatiwala sa atin. Ngunit ang tanong, gaano kahilig ang tao sa sanlibutan? Opo, aminin man natin o hindi, marami pa rin po sa ating mga mananampalataya na ang kanila pong kaisipan, ang kanila pong nasa ay makamtan ang mga yaman sa sanlibutan. Katulad ng magagarang sasakyan, magandang bahay, malaking mga lupain. So, nakafocus ang kanilang atensyon sa mga bagay na ito, kung paano ito makukuha. Kaya nga, ang kanilang atensyon ay buhos na buhos. No, yung kanilang pagkakataon, yung kanilang panahon ay buhos na buhos para makamit yung mga bagay na ito. Yung gabi,
ginagawang araw upang makamtan lamang ang yaman sa sanlibutan. Subalit, yung relasyon sa kapwa-tao na nanineglect na po, nawawala na yung panahon para makipagrelasyon, magandang relasyon sa kanilang kapwa-tao, sa pamilya o lahat ng nasa paligid sa kanila kasi nga nakafocus ang tao sa mga bagay na makasanlibutan na nais nilang makamtan. Po? At pag ito ay kanilang nakamtan na, talaga naman yung kanilang pag-iingat dito, talaga naman yung kanilang pagmamahal dito ay ginagamit nila ito sa kanilang sariling kapakanan o sa sariling kasaganahan o sa kanilang sariling nais na tila baga kanila ang yaman na ito. Nakalimutan nila na ang lahat ng bagay na ito ay ipinagkaloob lamang ng Panginoon sa kanila bilang sila na mga katiwala ng yaman na ito. Marami po sa ating nag-aangkin ng ganito. Pero mas marami din naman ang tunay na manggagawa ng Diyos na talagang nakatuon, nakalaan ang kanilang panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po bilang mga katiwala ng ating Panginoon ay ipinagkaloob ang yaman na ito. Simple lang po pala, bakit ipinahintulot ng Panginoon na tayo ay yumaman, na tayo ay pagkatiwalaan, ay upang ipakita natin na mga lingkod o mga katiwala ng Diyos ang larawan ng ating Panginoon sa atin. Yung palang yaman na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na ipinagkatiwala sa Panginoon, ay mga bagay para ipahayag natin ang larawan o ang ugali ng ating Panginoon. Maging mabait, maging mabuti, maging mapagkaloob sa ating kapwa, higit sa lahat ay maging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. So yung life natin ngayon, yung buhay na ikinabubuhay natin ngayon, ito yung pag-iisip natin ng mga bagay na makasanlibutan, yung pag-iisip natin katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon o anuman ang buhay na ikinabubuhay natin araw-araw, bawat minuto, bawat segundo ay daan, sana daan na naglalapit sa ating getting closer to God. Yun bang buhay na ating kinabubuhay sa araw-araw ay daan para tayo ay mapalapit sa ating Panginoon o ang buhay na ikinabubuhay natin sa araw-araw ay bagay na naglalayo sa ating Panginoon? Na unti-unti tayo ay napapalayo sa paanan ng Panginoon at hindi na natin namamalayan tayo ay malayo na sa ating Panginoon. Pagka po ang kaisipan natin ay makasanlibutan, ganito po yung mangyayari sa atin. Na bawat segundo, bawat oras, bawat panahon ng ating buhay, napapalayo tayo sa ating Panginoon sapagkat ang hangad natin ay makasanlibutan. Subalit sa kabilang banda, kung ang ating kaisipan ay mga bagay na makalangit, ito po ay mga bagay na maglalapit sa ating Panginoon tungo sa katapatan. Ang layunin po bilang katiwala ng ating Panginoon ay upang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat tao, sa bawat nilalang ng Diyos na mahayag at makita sa atin ang kanyang larawan upang sa pamamagitan ng buhay na may kabanalan, buhay na ikinabubuhay natin ay sapat upang ang mga tao sa paligid na nasa sanlibutan o nasa kadiliman ay maakay natin tungo sa paanan ng Panginoon. Sapat po yung ating buhay na ikinabubuhay. Kahit po mayroon tayong mga pabalita, kahit po mayroong mga salita ng ating Panginoon, kung hindi naman ito nakikita sa ating buhay. Kaya nga mas effective, mas maganda kung ang buhay ng ating Panginoon ang siyang mahayag at makita sa atin. Meron po akong maikli ditong kinote. Sabi niya rito, kamtan mo man ang yaman sa mundo, ibig sabihin mayaman ka. Maging bata o matanda, kilala ka, ibig sabihin sikat ka. May kontrol ka sa sanlibutan, ibig sabihin makapangyarihan ka. Ngunit di mo nalalaman ang banal na kasulatan. Lahat ng yan ay pawang walang kabuhay. Hanggat di mo nababatid, mag-COP ng matuwid, ay di mo makakamit walang hanggang pag-ibig na ibubuhos sa iyo pikpik at liglig ng amang nasa langit. Opo mga kapatid,
sa buhay bilang isang katiwala ng ating Panginoon. Kilala po natin kung sino yung ating Panginoon. Kung ano yung panukala ng Panginoon, tatanggapin natin. Kung ano yung kanyang gawain, gagawin natin. Sapagkat tayo ay katiwala ng Panginoon. In behalf ng may-ari, pag tayo katiwala, gagampanan natin. Pag sinira natin yung pagiging katiwala sa atin sa maliit man na bagay, nagpapakita tayo na hindi tayo karapat-dapat sa mas malaking bagay na pagkatiwalaan, lalo na po ang buhay na walang hanggan. So, tayo po bilang mga katiwalang tinawag ng Panginoon, ang pagsubok na darating sa ating buhay, kung paano natin ito haharapin, kung paano natin ito isasaayos sa tulong ng Panginoon, siya po yung magpapakilala kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Kaya nga sabi ko kanina, kung ano yung buhay na ating ikinabubuhay sa araw-araw, siya po yung naghahanda sa atin. Tungo ba sa buhay na walang hanggan o tungo sa buhay na walang kabuluhan? Ano po? Ang makasariling paglustay hindi lamang po pala sa yaman, ano po, kundi maging yung ating panahon, maging yung ating talento. Kung lahat ng bagay na ito ay ginagamit natin sa walang kabuluhan, sa walang saysay, sa walang pakinabang, hindi po tayo karapat-dapat na pagkatiwalaan ng Panginoon. At ang mga bagay na ito ay magliligaw sa atin ng landas. Kailangan ang panahon gugulin sa makabuluhang bagay. Kailangan ang talento gamitin sa kaluguran ng ating Panginoon upang sa pamamagitan ng ating buhay, maging ang ating mga leaders na medyo depressed, ang ating mga kapatid na medyo malungkot at sila ay nanghihina sa pananampalataya, kung ang ating kasiglahan at paglilingkod at pagtatapat ay naroon sa ating Panginoon, sila man din ay maaakay natin. Sabi nga natin, nakakahawa. Opo, nakakahawa talaga ang isang leader na naglilingkod na mayroong kaamuan, katapatan at kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming pong salamat and happy, blessed Sabbath day. Amen. 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 Amen mga kapatid. Napakaganda ng lesson, ano? At napakaganda magpaliwanag ni Ma'am, ano? Payaw lumasog nito. Napakalumanay ng kanyang tinig. Ang gandang pakinggan, ano? At ang sarap pakinggan ng kanyang pagpapaliwanag. Malinaw at maayos, ano? So ayan, naunawaan natin lahat, ano, na ito palang ating ginagawa. Hindi lamang basta-basta lang. Napakaganda nito. Ang pagiging katiwala ay isang malaking pananagutan. Ano po? Ang lahat ng ating pag-aari, panahon, talento, kayamanan ay pagmamayari ng Diyos. Bilang kanyang mga katiwala, dapat natin gamitin ito ng matapat at may pananagutan upang ipakita ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Sabi, parang karugtong to na lesson natin sa buong isang linggo. At paano may papakita yung pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa. Kundi mo maibigay, isuko yung kayamanan. Hindi mo maibigay yung balik yung para sa Kanya. Hindi mo matulungan yung mga taong mga nanghihintay ng mga katotohanan sa iba't ibang panig ng mundo. Yung ating COP nakakatulong yan, tithes and offering. Bilang pag-ibig sa kapwa, hindi natin namamalayan, nakakaibig tayo sa kapwa. So yan, ang pag-COP ay hindi pera-pera lang, Yan ay tunay na pananagutan natin. Napakahalaga niyan para maging connected tayo kay Jesus. Isa yan sa connection natin kay Jesus. Kaya huwag natin yan baliwalain, Kung meron man dito ngayong umaga na ito na hindi pa rin matanggap yung ganito, ay kailangan lang po natin lumapit sa Panginoon. Araw-araw tayo makinig hanggang sa tayo ay
ma-educate ng gusto, no? Dahil ako din mismo nung una ay hindi ko rin tanggap ito. Sinaamin ko yan. Pero dahil sa devotional na ito, sa bawat umaga natuto ako. At nakita ko yung kahalagahan ng, kung dati yung buhay ko ay walang direksyon, ngayon may purpose na. May purpose na, no? Maganda, may purpose na. Ano yung purpose ko? Aba, yung purpose ko ay ibigin ng tuloy-tuloy ang Diyos at ang aking kapwa ng buong oras, lakas, talento, at lahat ng bagay pagkat siya ay nagbigay sa akin una ng lahat ng mga blessings. Ano po? Yan ang stewardship. Kaya masarap maging stewardship ng Panginoon. Although lahat tayo tinawag yan pero para maging katiwala, ang iba sa atin ay tumatanggi dahil hindi maiwan ang sanlibutan. Ano po? Yan nakakalungkot. Pero sige, tayo manalangin mga kapatid sapagkat 5:42 na ng umaga. Napahaba tayo pero okay lang. Masaya naman, masarap naman sa pakiramdam. Ako'y na-bless, ano? Sige po mga kapatid, tayo manalangin. Kung wala naman ako nabasa na prayer request dito na additional. Pero sige, lahat ng ating prayer request sa listahan ay ating papanalangin. God first morning po, Pastor Jackson. Andiyan niya, senior. At sa lahat ng mga bagong pangalan na nakita ko. God first morning po sa atin lahat. Lahat na nag-chat dyan, sasama ko sa panalangin. At yung di nag-chat, sasama ko pa rin in general. In 30 seconds, at silent prayer muna. Pasalamat sa Panginoon. At itbulong nyo na yung mga pangalan commitment cards na nais nyo isama sa ilapit sa Panginoon ng mga pangalan na yan. At pagpapatuloy ko ang panalangin. Let's pray po mga kapatid. Okay, let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ulit sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa tamang oras. Ginising nyo kami na kami ay makapakinig ulit ng aral na patuloy na aming mapapakinabangan sa bawat araw. Salamat at kahit sa aming kalagayan na ito na hindi pagkakatiwalaan, patuloy niyo po kami tinatawag bilang inyong maging isang tapat na katiwala. Salamat sa bawat araw na aming natututunan. Unti-unti na lumiliwanag sa amin ang kahalagahan nito bilang isang maging katapat na katiwala. Salamat sa unti-unti na paghihilom ng aming makasariling puso hanggang sa darating ang araw na aming pusong makasarili ay mapalitan na ng bago bilang pusong mapagbigay, pusong mapagpakumbaba, pusong mapagmahal at pusong katiwa-tiwala na inyong hinubog sa bawat araw, sa bawat umaga. Salamat po sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ang prayer request ng aming mga kasamahan dito sa God First Morning Discipleship Ministry. Lahat ng prayer warriors, may mga kanya-kanya kaming prayer request. May binalong namin ng mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo na kung saan din namin kaya sila ay sa aming kasariling pamamaraan hindi namin magagawa na sila mailapit sa inyo. Ngunit kayo ay maraming pamamaraanan. Kayo po makakatulong sa amin. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may mga prayer request tungkol sa kagalingan, sa pinansyal, sa relasyon at sa kung ano pa man. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Revy kasama ng San Leonardo Church, yung kanyang mga kasamahan at yung kanyang pamilya. Ang sambahayan ni Ate Milen kasama ni Sister Angie sa kanyang recovery at ang kanyang mga anak, mga apo ni Sister Milen. Ganyan din ang sambahayan ni
Sister Wilma Fernandez, kasama na rin ang kanyang prayer request. Kinamakmak Candelaria. Gayun din ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, kasama ang kanyang prayer for her husband na nawa manumbalik na po sa pagsamba at mag-total surrender. Patuloy niyo po siyang iparamdam sa kanya inyong pagmamahal upang makita niya yung kabutihan at siya manumbalik po sa inyo sa pagtitiwala at pagsamba. Dalangin din po namin ang sambayan Sister Emelinda Jodilia, ang kalusugan din sa pamilya nila Ma'am Nora Cabiedes, kasama na si Brother Victorino Gutierrez at ng kanyang pamilya. Ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, kasama ng kapatid sa Tabacao. Gayon din ng kagalingan para kay Auntie Ching Manikis na taga Talavera. Gayon din ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, sambayan ni Ate Lorna Kuya Bobby Paa, ang sambayan ni Ate Mitch, kasama na yung kanyang husband na nagpaplano magtrabaho sa malayo. Nawa ang may kanyang mga medical result ay maging maayos at samahan po siya sa kanyang pag-alis. Gayon din ang sambayan ni Sister Marlene Kakayan Garcia, ang sambayan ni Sister Open Mercado, kasama ng Piñaranda Church, ang sambayan ni Sister Teresita Direct Reyes, kasama ng kanyang mga panalangin para sa kanyang mga anak at sa kanyang buong pamilya at sa kanyang kalusugan, ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambayan ni Sister Flori Sanchez, ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, kanilang buong pamilya, si Veronica, si Liwayway Erilia at si Romnick Erilia. Nawa po ang Holy Spirit ang humipo sa kanilang mga puso. Makita rin nila ang inyong kabutihan at pagmamahal at manumbalik sa pagtitiwala at pagtatapat po sa inyong makasama ni Nanay Nerissa sa kanyang araw-araw na pagtatapat at pagsamba. Gayon din ang sambayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, kasama ng kanyang mga kahilingan para sa kanyang pamilya. Ang sambayan ni Pastor Jackson Dasoy at kakasama na rin ang kanyang buong sambayan. Gayon din ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, kasama na yung kanyang anak na may karamdaman. Gayon din ang sambayan ni Sister Sinaida Manarang, kanyang mga prayer request para sa kanyang buong pamilya, pati yung kanyang anak na nasa malayo. Ang sambayan ni Kuya Arman Reyes, kanilang kalusugan, ang kanilang patuloy na pagsuporta sa San Leonardo Church, ang lahat ng kanilang mga kahilingan na inyo pong dinggin ay sa inyong kalooban. Ang sambayan ni Sister Tang de la Cruz, kasama ng kanyang mga kahilingan para sa kanyang pamilya. Ang sambayan ni Sister Evelyn Sabat, kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay sa malayo, yung kanyang mga invites, ang kanyang patuloy na paglago bilang isang mananampalataya. Ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, ang kanyang husband ay kanyang sinasama sa panalangin. Gayon din ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambayan ni Kuya Melchor Canlas, Narsing at Monching Canlas. Gayon din ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare, kasama na si Ma'am Carmen, si Doc Partida sa kanilang kalusugan. Gayon din si Melva Yenson at ang crusade evangelism pangaral na ginaganap sa Lumanas Evangelism. Nawa ang mga kapatiran ay patuloy sumuporta, tumugon sa mga pangailangan at makakaraos ng mausay marami sila mabahagian doon sa Lumanas. Gayon din ang sambahayan ni Brother Edwin Astrero, Sister Juliet Orsino Ostrero, ang sambahayan ni Sister Roselyn Tungol Cao, ang sambahayan ni Sister Rose Chris Encarnado. Gayon din yung prayer request ni Sister Sinaida Manarang, una para sa kanyang husband. Nawa o dakilan Diyos, palambutin niyo po ang kanyang puso, bagaman siya ay hindi pumapayag sa pananampalataya ni Sister Sinaida na tinanggap. Tulungan niya po ang sambahayan na ito. Kayo po ang manguna sa kanila, sapagkat sa kakayahan ni Sister Sinaida wala po siya magagawa. Tulungan niya po siya na bilang nag-iisa doon ay alam niya na hindi siya nag-iisa, sapagkat kasama niya po kayo. Kasama rin namin sa panalangin ang kanyang karamdaman, ang kanyang kalusugan sa sandali na ito, na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Gayon din hipuay siya na iyong mapagpagaling na kamay at ang kagalingan
sa mga ubo at sipon ay sa aming mga kapatiran ay sa mga panahon na yon dahil sa malamig na gabi ay ang aming resistensya ay pong palakasin upang sa aming pagsamba hindi kami mahirapan. Dalangin din po namin sa sambayan ni Sister Ellen Alpindo at ang iba pang mga kapatiran na nasa background na nakikinig namin kasama sa nananalangin o dakilang Diyos. May mga kanya-kanya po kami prayer request. Ito po ay inyong dinggin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung kami man ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. God first morning po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa pag-share. Salamat sa mga sa oras na inyong pagsama. Sa mga bagong mga pangalan, welcome and God first morning po sa inyo sa Discipleship Ministry. Invited po ulit kayo. Hindi ko kayo isa-isa. Marami na mga pangalan na bago. No? Siguro mga ito na yung taga Bulacan. Siguro mga kasama ni Pastor Nelwin. Anyway, saan man kayo church nandun, welcome po kayo dito. Hindi ako nag-i-invite sa inyo mga kapatid. Walang iba, si Jesus yung nag-i-invite sa inyo. Dahil sabi nga natin sa bawat araw, kung paano kami, o tayo binago ni Jesus sa pamamagitan ng devotional na ito, sigurado ako mga kapatid, kayo rin ay kanyang babaguhin. Ano po? At patuloy na magiging tapat sa kanya, magiging connected sa kanya. Ano po? Yan, salamat sa lahat. At kami bago dito si Sister Roslyn Kao. Ayan, good morning po sa inyo, ma'am. At kung saan man kayo in church, ay welcome po. At mayroon pa sa taas at tabunan na iba eh. Sige lang. Anyway, ay salamat sa pakikinig. God first morning po sa ating lahat. Happy Sabbath. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.